Tigilan mo na. Itigil mo na. Ang humahagulgol na sigaw ni Lito sa loob ng krematoryo. Ngunit ang tunay na ikinagulat ng lahat ay dahil sa ibang dahilan. Sa ibabawng kabaong, isang purong puting ahas ang nakapulupot at hindi gumagalaw na parabang binabantayan nito ang yumao. Ang kasindak-sindak na totoong kwentong ito ay nagtatanong sa atin. Paano kung binabalewala natin ang mababala ng kalikasan? Marahil, kayo rin ay nagwawalang bahala sa mga mensahe mula sa mga mahiwagang nilalang? Sa isang maliit na krematoryo sa Laguna, isang malamig na umaga ng Huwebes noong Setyembre 2024. Nakita ni Lito, isang 29 na taong gulang na tradisyonal na manggagamot. Ang isang di kapani-paniwalang tanawin, ang kanyang asawa. Si Clara ay malamig na nakahimlay sa lupngang kabaong. Si Clara, 27 taong gulang, ay bigla ang pumanaw kagabi habang dinadala ang kanilang 7 buwang sanggol sa kanyang sinapupunan. Siya ay isang nurse sa isang malaking ospital sa Maynila bago ikasal at lumipat sa Laguna upang magsimula ng bagong buhay sa tradisyonal na klinika ng pamilya ni Lito. Clara, patawarin mo ako. Patawat, mahal ko. Humihigbing lumuhod si Lito sa harap ng baong. Namumukto ang kanyang nga mata sa magdamag na pagiyak at ang kanyang mukha ay halatang hindi pa nahuhugasan sa loob ng 2 araw. Sa isang sulok ng krematoryo, malamig na nakatayo ang ina ni Lito, si Aling Sofia, na nakasuot ng itim na baro saya. Nasa unang bahagi ng kanyang ika-60 taon, siya ay iginagalang bilang matriarka ng isang matagal ng pamilya ng magamanggagamot sa Laguna, ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay nakpapakita ng ibang emosyon maliban sa kalungkutan. Kailangang may sagawa ang cremation ngayong araw. Malamig ang boses ni Aling Sofia. Kailangan nating tapusin ang lahat bago pa kumalat ang kung ano-anong sismis. Ang makamag-anak at kapitbahay ay nakbubulungan. Ayos lang naman siya kahapon, hindi ba? Paanong ang isang 7 buwang buntis ay bigla na lang mamamatay? Mayroon kayang masamang pangitain? Ngunit walang sinuman ang naglakaslop na magtanong ng malakas. Lumapit ang isang empleyado niya, krematoryo. Kailangan na po nating simulan ang proseso. Oras na po para isara ang kabaong. At sa sandaling iyon, isang puting bagay ang dahan-dahang gumapang mula sa pasukan ng krematoryo. Isang purong puting ahas na halos 2 metro ang haba. Napahinto sa pahinga ang nga tao habang pinapanot ang mahiwagang tanawin. Ang puting ahas ay hindi natatakot sa mga tao at dumiretso sa kabaong ni Clara. Umakyat ito sa ibabaw, pumulupot, at hindi na gumalaw. Para itong isang tagapagbantay ng yumaw. Ano yan? Isang puting ahas? Bulalas ng mataw. Nanigas ang buwong katawan ni Lito nang makita ang ahas. Mula nang magbuntis si Clara, palaging nagpapakita ang puting ahas na ito sa kanilang paligid. Lalo na tuwing ipinagtinitimplang kanyang ina si Clara ng herbal na tsaa, tiyak na lilitaw ito upang manggulo. Nun, inakala niyang nakataon lang ang lahat. Lumapit si Lito sa kabaong para tingnan sa huling pagkakataon ang mukha ni Clara. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan nito, ang kanilang unang anak na 7 buwan nilang hinintay. Sa sandaling iyon, biglang nanigas ang katawan ni Lito. Sa ilalim ng kanyang kamay, bahagyang gumalaw ang tiyan ni Clara. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsimula 3 buwan na ang nakalipas. Noong Hunyo 2024, sa mismong gabi na nakumpirma ang pakbubuntis ni Clara. Ang bahay at klinika ng pamilya ni Lito sa Laguna ay isang 500 taong lumang bahay na bato na minanapasam nga ninuno. Mayroon itong pangunahing bahay, isang hiwalay na silid para sa mga bisita, at isang lugar para sa pagpapatuyo nga halamang gamot. Ang lugar na ito ay tinuturing na sagrado na nagpagaling sa masakit na mga taga-roon sa loob ng maraming henerasyon. Si Lito ang ika-4 na henerasyon na tagapagmana ng pamilya na nag-aral ng tradisyonal na medisina sa Maynila bago bumalik sa kanyang bayan upang ipagpatuloy ang kanilang legado. Nang unang dumating si Clara sa bahay na iyon, siya ay isang modernong babae na lumaki sa siyudad. Bilang isang veteranang nurse na may 10 taong karanasan sa intensive care unit ng isang malaking ospital,
Ang sinaunang bahay na bato at ang tradisyonal na pamumuhay ng kanyang biyenan ay bago at nakakapanibago para sa kanya. Magiging mayos kaya ako rito. Madalas na ipinagtatapat ni Clara ang kanyang pangamba kay Lito. Magugustuhan kaya akong nanay mo? Ngunit palaging umingiti si Lito at sumasagot, mabait si nanay. Kapag tumagal, tiyak na may intindihan kaniya. Ngunit hindi iyon ang katotohanan. Hindi gusto ni Aling Sofia ang kanyang manugang na taga Maynila. Isang naseng kanluraning medisina sa pamilya, ngam nga tradisyonal na manggagamot, madalas niyang ireklamo sa mga kapitbahay. Hindi man lang niya naunawaan ang tradisyon ng ating angkan. Sa gabi na nalaman nila ang tungkol sa pagbubuntis, nagsasampay si Clara ng mga damit sa likod bahay. Mainit ang gabi ng Hulyo, ngunit malamig ang hangin mula sa kabundukan. Bigla siyang nakarinig nga ang kalusko sa kanyang likuran. Paglingon ni Clara, may nakita siyang puting bagay na gumagalaw sa pagitan ng nga puno ng saging. Ano kaya iyon? Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, malinaw na nakita niya ang isang purong puting ahas. Humigit kumulang 2 metro ang haba nito. Huminto ang ahas nang makita si Clara at itinaas ang ulo. Nakatitigan ang kanilang nga mata, ang pulang mata ng ahas at ang nga mata ni Clara. Ay, napaatras si Clara sa gulat, ngunit sa di malamang dahilan, hindi siya natakot. Sa halip, nakaramdam siya ng isang mahiwagang kagandahan mula sa ahas. Tinitigan siyang ahas ng matagal bago dahan-dahang nawala sa kadiliman. Lito! Mabilis na tumakbo si Clara papasok ng bahay at tinawag ang kanyang asawa. May, puting ahas sa likod bahay. Tiningnan siya ni Lito na may pagtataka. Puting ahas? Mayroon bang ganun dito sa malapit? Kumuha siya ng flashlight at siniyasat ang likod bahay, ngunit wala siyang nakita. Kinabukasan, habang nakahanda ng almusal, sinabi ni Aling Sofia, narinig kong nakakita raw ng puting ahas ang manugang ko. May bakas ng masamang pangitain sa kanyang mukha. Hindi iyan magandang senyales, lalo na sa isang buntis. Tumingin si Clara sa kanyang biyenan. Pero hindi po ako natakot. Sa halip, parang mahiwaga po siya. Naging malamig ang tingin ni Aling Sofia. Hindi mo dapat sinasabi ang nga ganyang bagay. Sinasabing nagdadala ng kamalasan ng ahas. Lalo na ang puting ahas, siguro iyan ng kamatayan. Ngunit ibang opinyon ang ibinahagi ni Lola Ising, isang matandang babae sa kanilang baryo na halos 100 taong gulang na. Ang puting ahas daw po ay sugoeng diwata ang kalikasan. Maingat niyang sinabi kay Aling Sofia. Sabi nga ninuno natin, hindi raw dapat saktan. Napairap lang si Aling Sofia. Bakit naniniwala pa kayo sa mga pamahiin na iyan? Moderno na ang panahon ngayon. Ngunit sa kanyang kalooban, lumalaki ang kanyang pangamba. Ang paglitaw ng puting ahas kasabay ng pagbubuntis ng kanyang manugang ay tila isang masamang pangitain para sa kanya. Makalipas ang 1 linggo, nangyari ang kanilang ikalawang pakikita. Tumutulong si Clara sa hardin ng mga halamang gamot ng pamilya. Clara, bakit ka nagtatrabahong ganito? Buntis ka, sabi ni Aling Sofia sa malamig na boses. Magpahinga ka sa loob ng bahay. Yumuko si Clara. Pasensya na po. Gusto ko lang pong makatulong. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang puting ahas mula sa isang sulok ng hardin. Lumapit ito kay Clara at pumulupot na parabang pinoprotektahan siya. Hay naku! Narito na naman ang pangit na iyan! Sigaw ni Aling Sofia. Kumuha siya ng mahabang patpat at sinubukang itaboy ang ahas. Umalis ka riyan. Ngunit hindi gumalaw ang ahas. Sa halip, itinaas nito ang ulo patungo kay Aling Sofia at naglabas ng dila na tila nagbabanta. Kakaiba, bulong ni Clara. Parang pinoprotektahan ako ngang ahas na iyan. Sumimangot ang mukha ni Aling Sofia. Anong kalokohan iyan? Paanong poprotektahan ng ahas ang isang tao? Dumating si Lito at inawat ang sitwasyon. Nanay, kusa rin pong alis ang ahas. Huwag na po nating piliting itaboy. Kinuha niya ang kamay ni Clara at dinala ito sa loob ng bahay. Ayos ka lang? Tumango si Clara, ngunit gulong-gulo ang kanyang isip. Bakit sa kanya lang nagpapakita ang puting ahas? At bakit ganun na lamang ang galit ng kanyang biyenan sa ahas?
Ang ikatlong pakikita ay mas makahulugan. Isang mainit na hapon ng Hulyo 2024, sinabi ni Aling Sofia na ipagtitimpla niya si Clara ng isang espesyal na tsaa. Gagawa ako ng tsaa na pampalusok para sa iyo, anak. Mas malambing ang kanyang boses kaysa karaniwan. Kailangan ng espesyal na pangangalaga ng isang buntis. Tumango si Clara ng may pasasalamat. Naging magaan ang kanyang pakiramdam dahil sa kabaitang ipinapakita ng kanyang karaniwang malami na biyenan. Maingat na pinakuluan ni Aling Sofia ang iba-ibang halamang gamot. Magasangkap na sinasabing mabuti para sa mga buntis. Heto, inumin mo ito. Mabuti ito para sa sanggol at para sa iyo. Nang itataas na ni Clara ang tasa sa kanyang bibig, biglang lumitaw ang puting ahas mula sa ilalim ng sahig. Pumulupot ang ahas sa kanyang bukong-bukong at tumingin sa kanya na tila na mamakaawa. Naku, nagulat si Clara at nabitawan ang tasa. Natapon ang mainit na tsaa sa sahig. Biglang sumimangot ang mukha ni Aling Sofia. Na naman ang lintik na ahas na iyan. Kumuha siyang walis upang itaboy ang ahas, ngunit hindi ito bumitaw sa binti ni Clara. Kakaiba po, sabi ni Clara. Para pong pinipigilan niya akong inumin ang saa. Pilit na ngumiti si Aling Sofia. Anong sinasabi mo? Paano malalaman ng ahas ang ganyang bagay? Itaboy na natin iyan. Ngunit hindi basta-basta umalis ang ahas. Sa tuwing susubukan itong paluin ni Aling Sofia ng walis, mas lalong nagiging marahas ang reaksyon ng ahas. Para bang isinasakripisyo nito ang sariling buhay para protektahan si Clara. Lito, tinawag ni Clara ang kanyang asawa. Dumating si Lito at, nang makita ang sitwasyon, maingat na inalis ang ahas. Dahan-dahan, baka masaktan ka. Sumunod naman ang ahas kay Lito, na para bang nagtitiwala ito sa kanya. Noong gabing iyon, nagkaroon ng seryosong pag-usap sina Lito at Clara. Hindi ba't kakaiba? Sabi ni Clara. Ang tiempo ngang pagpapakita ng ahas. Tumango si Lito. O nga, parang lumalabas siya tuwing may ibinibigay sa iyo si nanay. Nakatinginan sila. Isa ang iniisip. Posible kayang mayroong ibinababala ang ahas? Ang ikaapat na pakikita ay mas dramatiko. Noong Agosto 2024, malaki na ang tiya ni Clara. Muling nahanda si Aling Sofia ng espesyal na saa. Nakakuha ako ng mas magagandang sangkap ngayon. May kakaibang pilit sa kanyang boses. Kailangan mo itong inumin. Para sa sanggol. Tinanggap ni Clara ang saa, ngunit hindi mapakali ang kanyang kalooban. Kakaiba ang amoy nito kumpara sa dati. Nandadalhin na niya ang tasa sa kanyang bibig. Biglang nahulog ang puting ahas mula sa kisame. Dumampo ito sa balikat ni Clara at pumulupot sa kanyang lik. Ngunit hindi ito humigpit. Para bang niyayakap siya nito. Ayoko po, biglang sabi ni Clara. Hindi ko po inumin ang saang ito. Naging malamig ang tingin ni Aling Sofia. Bakit? Pinahirapan ko itong gawin para sa kalusugan mo. Tumingin si Clara sa ahas sa kanyang balikat at sinabi, ayah po niya. Pakiramdam ko po mayroong mali. Sumimangot ang mukha ni Aling Sofia. Mas paniniwalaan mo pa ang ahas. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Ngunit matigas si Clara. Pasensya na po. Ayoko pong uminom ngang saa ngayon. Tumayo siya at pumasok sa kanyang silid. Pinanot siya ni Aling Sofia habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang kamao. Sumunod ang ahas kay Clara at nawala sa bintana ang silid. Nung gabing iyon, hindi makatulog si Aling Sofia. Posible kayang nahahalata ng kanyang manugang ang kanyang plano? At ano ang tungkol sa puting ahas na iyon? Bakit ito nagsimulang magpakita pagkatapos magbuntis ni Clara? Ang kanyang isip ay puno ngang pinahalong pangamba at galit. Ang ikalimang pakikita ay ang araw ngang katapusan. Noong Setyembre 27, 2024, isang araw bago mamatay si Clara. Ngunit ang huling araw na iyon ay nagsimula ng kakaiba. Mula pa lang sa umaga, kakaiba na ang kilos ng puting ahas. Alas 5 ng madaling araw, nagising si Clara at nakita ang puting ahas na nakapulupot sa may bintana. Hindi tulad ng dati. Ang matang ahas ay puno ng pagmamakaawa at patuloy itong naglalabas ng maliit na dila na para bang may nais iparating. Nandito ka na naman?
sabi ni Clara habang maingat na bumabangon at lumalapit sa ahas. Nang makita siyang ahas, umiling-iling ito na parabang sinasabing, huwag, hindi maari. Anong problema? Inabot ni Clara ang kanyang kamay at pumulupot ang ahas sa kanyang pulso. Naramdaman niya ang malamig na kaliskis nito, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, naramdaman niya ang desperasyon ng ahas. Umakyat ang ahas sa kanyang braso at pumulupot sa kanyang lik. At saka ito gumawa ng maliit na tunok malapit sa kanyang tainga. Para itong bumubulong. Sa di malamang dahilan, naintindihan ni Clara ang tunok. Mag-ingat ka. Mapanganib ang araw na ito. Saan ako dapat mag-ingat? Tanong ni Clara sa ahas. Itinuro ng ahas ang ulo nito patungo sa direksyon ng silid ni Aling Sofia. Sakto namang narinig nila ang isang boses. Clara, gising ka na ba? Boses iyon ni Aling Sofia. Mas malambing kaysa karaniwan, ngunit may halong pakukunwari. Agad bumaba ang ahas mula sa lik ni Clara at nawala sa bintana. Na parabang hindi ito dapat makita ni Aling Sofia. Opo, nanay, sagot ni Clara at binuksan ang pinto. Nakatayo ron si Aling Sofia na may ngiti, ngunit ang ngiti niya ay hindi natural. Espesyal ang araw na ito, sabi ni Aling Sofia. Kailangan kong alagaang mabuti ang katawan mo. Ipagtitimpla kita ng pampalakas na tsaa mula umaga. Kaya dapat mo itong inumin. Tumango si Clara, ngunit lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. Ang babala nga. Ahas ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Salamat po, nanay. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa mga mata ni Aling Sofia. Isang determinadong tingin na parabang ito na ang huling araw. Alas 8 ng umaga. Magang umalis si Lito para bumili nga halamang gamot sa bayan. Baka gabihin ako ng kaunti? Sabi niya kay Clara. Kailangan ko pang pumunta sa palengke sa kabilang bayan. Habang napapaalam si Clara sa kanyang asawa, nakaramdam siya ng masamang kutob. Bakit sa araw na ito pa, kinailangang umalis ni Lito ng malayo, para bang planado ang lahat. Maingat ka, sabi ni Clara. Ako rin, maingat ako. Hinaplos ni Lito ang umbo na tiyan ng kanyang asawa at ngumiti. Ang baby natin, mahintay ka lang ng maayos. Pagkaalis ni Lito, agad na lumitaw si Aling Sofia. Ayan, tayong dalawa na lang ang natira. May kakaibang kasiyahan sa kanyang boses. Nahanda ako ang isang napaka-espesyal na pampalakas na tsaa ngayon. Ang masangkap na ito ay galing pa sa ibang bansa. Sumunod si Clara sa kanyang biyenan papunta sa kusina. Marami nang nakahandang halamang gamot, ngunit may mga kakaibang sangkap na nakahalo. Bilang isang nurse, may kaunting kaalaman si Clara tungkol sa mga halamang gamot at ilan sa mga iyon ay hindi niya kilala. Nanay, ano po itong sangkap na ito? Tanong ni Clara. Itinuturo ang isang maliit na bote ng salamin. Sa loob ng bote ay may puting pulbos na may kakaibang amoy. Mabilis na kinuha ni Aling Sofia ang bote. Ah, ito ay isang espesyal na gamot. Mula ito sa tradisyonal na medisina. Sinasabing napakabuti para sa mga buntis. Ngunit ang kanyang instinct bilang nurse ay nakbigay ng babala. Pamilyar sa kanya ang kulay at amoy ng pulbos. Parang nakita na niya ito sa ospital. Sandali lang po, sabi ni Clara. Medyo kakaiba po ang amoy. Maari ko po bang malaman kung ano po ito talaga? Biglang nanigas ang ekspresyon ni Aling Sofia. Anong kakaiba? Mahal ang pakakabili ko riyan. Magandang klaseng gamot iyan. Ngunit hindi nagpatinak si Clara. May naamoy na po akong katulad nito nung nagtatrabaho ako bilang nurse. Ito po ba ay? Biglang bumukas ang bintana ng kusina at lumipat papasok ang puting ahas. Dumiretso ang ahas sa boteliyang salamin, kinagat ito, at ibinagsak sa sahig. Huwa, sigaw ni Aling Sofia. Nabasak ang bote at kumalat ang puting pulbos sa sahig. Namilipit sa sakit ang ahas sa ibabaw ng pulbos. Agad na naunawaan ni Clara. Nanay, lason po ito. Hindi ba? Nanginginig ang kanyang boses. Nakalalason po ang pulbos na ito. Kaya po nakakaganito ang ahas.
Namutla ang mukha ni Aling Sofia. Nabisto na ang kanyang plano. Anong pinagsasabi mo? Na mamadaling sabi ni Aling Sofia. Halamang gamot lang iyan. Masyado lang sensitibo ang ahas. Ngunit naunawaan na ni Clara ang lahat. Kung bakit siya pinoprotektahan ng ahas, kung bakit pinipigilan nito ang nasaang bigay ng kanyang biyenan. Kayo po! Gusto niyo po akong. Nanginginig sa takot ang boses ni Clara. Nagpasya si Aling Sofia na huwag nang magtago at ngumisi ng malamig. Ayan, alam mo na pala ngayon. Bakit po? Umiyak na tanong ni Clara. Ano po ang nagawa kong mali? Sumiklap ang galit sa mga mata ni Aling Sofia. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Isang mayabang na nurse mula sa Maynila na binaliwala ang ating tradisyon at inagaw ang anak ko. Hinawakan ni Clara ang kanyang tiyan at umatras, pero wala pong kasalanan ang sanggol. Apo niyo po siya? Malamig na tumawa si Aling Sofia. Kahit na may dugo ko ang batang iyan, kahihiyan pa rin siya sa ating pamilya. Ang puting ahas ay patuloy pa ring namimilipit sa sakit sa sahig dahil sa epekto ngang nakalalasong pulbos. Kinuha ni Clara ang ahas at umiyak. Salamat. Dahil sa iyo, naligtas ako. Gumawa ngang maliit na tunok ang ahas sa mga bisik ni Clara. Para bang sinasabing, hindi pa tapos. Mag-ingat ka. Pinanut ni Aling Sofia ang eksena at lalong nagalit. Nagpapasalamat ka sa isang ahas. Talagang wala ka na sa katinuan. Tama na po, sabi ni Clara nang may lakas ng loop. Pakbalik ni Lito, sasabihin ko sa kanya ang lahat. Ngunit hindi kumibo si Aling Sofia. Hindi pa tapos. Kumuha siya ang isa pang bote mula sa aparador. Ito ay ibang paraan. Mas epektibo. Nanlaki ang nga mata ni Clara sa takot. Isa na namang lason. Tumango si Aling Sofia. Sa pagkakataong ito, hindi na ito mapipigilan kahit ng ahas. Tinangka ni Clarang tumakas papalabas sa likod bahay habang yakap ang ahas. Ngunit hinarangan siya ni Aling Sofia. Saan ka pupunta? Ngayon ang araw na dapat matapos ang lahat. Tumingin si Clara sa paligid nang may desperasyon. Walang matatakbuhan. Malayo si Lito at malalayo ang mga kapitbahay. Parang awan niyo na po, huwag po ninyong gawin ito. Pakiusap ni Clara. Lilipat na lang po kami sa ibang lugar. Hindi na po namin kayo guguluhin. Malamig na sumagot si Aling Sofia. Huli na ang lahat. Nagsimula na ang plano. Nagsimula siyang magbuhos ngang likido mula sa bagong bote papunta sa tsa. Isang likidong walang kulay at amoy. Ngunit alam ni Clara na ito ay nakamamatay. Naamoy ding ahas ang likido at mas lalong namilipit. Ito ay digoxin, kalmadong paliwanag ni Aling Sofia. Gamot na iniinom ko para sa puso. Ngunit kapag nasobrahan, alam ni Clara dahil sa kanyang kalaman sa medisina ang resulta. Ang sobrang dosis ng digoxin ay maaring magdulot ng atake sa puso. Lalo na sa isang buntis, ito ay mas nakamamatay. Nanay, parang awa niyo na po. Lumuhod si Clara at nakmakaawa. Huwag niyo lang pong idamay ang sanggol. Ngunit buo na ang desisyon ni Aling Sofia. Kahit na may dugo ko ang batang iyan, hindi ko siya kailangan. 2:00 ng hapon, dinala ni Aling Sofia si Clara sa isang silid sa pangunahing bahay. Isang lugar na hindi madaling makita mula sa labas. Dito mo inumin ang huling tsaa. Inilapa ni Aling Sofia ang tasaang may lason sa harap ni Clara. Niyakap ni Clara ang ahas at tumanggi. Hindi ko po iinumin iyan. Ngunit hinawakan ni Aling Sofia ang panga ni Clara at pilit na ibinuka ang kanyang bibig. Wala kang papipilian. Ginawa ng ahas ang huling lakas nito at kinagat ang kamay ni Aling Sofia. Aray! Binitawan ni Aling Sofia ang kanyang hawa. Sa pagkakataong iyon, sinubukang tumayo ni Clara ngunit nang hihina na ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw ng mabilis sa kanyang 7 buwang pagbubuntis. Lumapit muli si Aling Sofia kay Clara habang hawak ang kanyang sugatang kamay. Hayop kang ahas ka. Sinipa niya ang ahas sa isang sulok. Ngayong, tapos na talaga. Kinuha ni Aling Sofia ang tasa at pilit na ipinainom kay Clara. Desperadong lumaban si Clara ngunit kulang siya sa lakas.
Naramdaman niya ang taang may lason na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Isang mapait na lasa ang kumala sa kanyang bibig. Humina ang boses ni Clara. Nagsimula ng kumala ang digoksin sa kanyang dugo. Gumapang ang ahas mula sa sulok at lumapit kay Clara. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang mamutla ang mukha ni Clara at naging irregular ang tibok ng kanyang puso. Masakit ang dibdib ko, sabi ni Clara habang hawak ang kanyang tiyan at bumaksak. Malamig siyang pinanot ni Aling Sofia. Ngayon, tapos na ang lahat. 3:00 ng hapon, nagsimulang mawalan ng malay si Clara. Ang ahas ay hindi umalis sa kanyang tabi. Ginamit ni Clara ang kanyang huling lakas upang kunin ang kanyang telepono at magpadala ng mensahe kay Lito. Mahal, delikado, sinanay. Ngunit bago pa niya matapos ang mensahe, nahulo ang telepono mula sa kanyang kamay. Kinuha ito ni Aling Sofia, pinatay, at lumabas ngang silid. Gumawa nga maliit na tuno nga paiya ang ahas sa tabi ni Clara. Parang nalulungkot. Sa kanyang naglalahong kamalayan, tiningnan ni Clara ang ahas. Salamat sa pagbabantay mo hanggang sa huli. Dahan-dahang napunta ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan. Ang sanggol sa loob ay gumagalaw pa. Anak ko, patawarin mo si Mama. Hindi kita na ipagtanggol. 5:00 hapon, bumalik si Aling Sofia sa silid. Wala nang malay si Clara. Patuloy na irregular ang tibok ng kanyang puso at hirap na siyang huminga. Ngayon, tapos na talaga, bulong ni Aling Sofia. Ngunit ang ahas ay nanatili pa ring nagbabantay sa tabi ni Clara. Sinubukan itong itaboy ni Aling Sofia ngunit hindi ito gumalaw. 7:00 gabi, tumawa si Lito. Nanay, kumusta po si Clara? Sumagot si Aling Sofia na parang walang nangyari. Ayos lang siya. Kanina pa siyang tulog. Nakahinga ng maluwak si Lito. Mabuti naman po kung ganun. Baka gabihin ako, pakibigyan na lang po siya ang hapunan. Tumango si Aling Sofia at ibinaba ang telepono. 9:00 gabi. Lalong lumala ang kalagayan ni Clara. Umakyat ang ahas sa kanyang tiyan at idinikit ang tainga nito na parabang tinitingnan ang kalagayan ng sanggol. Buhay pa ang sanggol. Sa huling pag-asa. Nagsimulang umiyak ng malakas ang ahas. Para itong humihingi ng tulong. 10:00 ng gabi, umuwi si Lito. Clara, nandito na ako. Ngunit walang sumagot. Nagtakas si Lito at pumunta sa silid. Dun, nasaksihan niya ang isang di kapani-paniwalang tanawin. Nakahandusay si Clara sa sahig at ang puting ahas ay umiyak sa ibabaw ng kanyang tiyan. Clara, tumakbo si Lito at inalok ang kanyang asawa. Ngunit malamig na ang katawan ni Clara. Halos hindi na maramdaman ang kanyang pulso. Nanay, tinawa ni Lito si Aling Sofia. Nabuwal po si Clara. Lumabas si Aling Sofia at pagkakita kay Clara, umarteng na gulat. Diyos ko, anong nangyari? Kailangan po nating tumawag ng ambulansya. Kinuha ni Lito ang kanyang telepono. Ngunit pinigilan siya ni Aling Sofia. Huli na. Kanina pa siya kakaiba. Naguluhan si Lito. Baka, may magagawa pa tayong lunas. Ngunit umiling si Aling Sofia. Mukhang komplikasyon sa pagbubuntis. Sa mga ganitong kaso, karaniwan, ang ahas ay hindi pa rin umaalis sa ibabaw ng tiyan ni Clara. Na parabang pinoprotektahan nito ang sanggol sa loop. Naramdaman ni Lito na may kakaiba habang pinapanood ang eksena. Bakit po binabantayan ng ahas na iyan si Clara? Nag-aalalang sumagot si Aling Sofia. Sabi nila na amoy daw ng ahas ang kamatayan. Baka wala lang iyang ibig sabihin. Pasapit nga hating gabi. Tuluyan nang huminto ang pahinga ni Clara. Sa sandaling iyon, umungol ng malakas ang ahas. Tila ang pinakamalungkot na tuno sa buong mundo. Niyakap ni Lito ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa at humagulgol. Ngunit ang ahas ay hindi pa rin umalis sa tiyan ni Clara, na parabang mayroon pang mahalagang natitira. At ngayon, Setyembre 28, 2024, Huwebes ngang umaga sa pampublikong krematoryo ngang Laguna, isang di kapani-paniwalang pangyayari ang nagaganap. Ang silid-hintayan eng krematoryo ay nababalot eng mabigat na katahimikan.
Nakaluhod si Lito sa harap ng kabaong ni Clara. At ang kanyang ina, si Aling Sofia, ay nakatayo ng malamig sa kanyang itim na kasuotan. Ang nakatakdang oras ng cremation ay alas 10 na umaga. 30 minuto na lang ang natitira. Simulan na natin, sabi ni Aling Sofia sa empleyado ng krematoryo. Wala nang dahilan para mag-antay pa, ngunit nag-atubili ang empleyado. May oras pa po. Ang pamilya ay maaring magbigay ng huling paalam. Naging malamig ang tingin ni Aling Sofia. Hindi na kailangan. Hindi na rin naman siya babalik. Para saan pa ang paghihintay? Huling tiningnan ni Lito ang mukha ng kanyang asawa. Ang maputlang mukha ni Clara ay mukhang payapa. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang umbok nitong tiyan, nadudurok ang kanyang puso. Clara, patawarin mo ako, bulong niya. Nangyari ito habang wala ako sa bahay. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Sa sandaling iyon, isang kakaibang paggalaw ang napansin sa pasukan ng krematoryo. Isang purong puting ahas ang dahan-dahang gumagapang papasok. Hindi ito natatakot sa matao at dumiretso sa kabaong ni Clara. Umatras ang empleyado sa gulat. Ano po iyan? Bakit may ahas sa krematoryo? Hay, naku, narito na naman ang pangit na iyan. Sumimangot si Aling Sofia. Ngunit hindi pinansin ng ahas ang kanyang sinabi at umakyat sa ibabaw kabaong. At dun, sa bahagi ng tiyan ni Clara, ito ay pumulupot na parabang may pinoprotektahan. Itaboy niyo iyan agad, sigaw ni Aling Sofia sa empleyado. Ngunit walang sinumang nangahas na lumapit. Ang paniniwala na ang puting ahas ay isang mahiwagang nilalang ay malalim na nakaugat sa kanila. Habang tinitingnan ni Lito ang ahas, naghalo ang kanyang emosyon. Naalala niya kung paano pilit na pinoprotektahan ng ahas si Clara noong buhay pa ito. Posible kayang ang ahas na ito? Bulong niya. Alam niya kung anong nangyari kay Clara? Ngunit ang gayong pag-isip ay agad niyang itinuring na hindi makatotohanan. Paano malalaman ng isang ahas ang gagawain ng tao? Alas 9:40 umaga. Muling lumapit ang empleyado. Oras na po. Kailangan na nating isara ang kabaong at simulan ang cremation. Ngunit hindi pa rin gumagalaw ang ahas sa ibabaw ng kabaong. Sinubukan ng empleyado na itulak ito gamit ang isang mahabang patpat, ngunit mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng ahas. Kakaiba? Bulong ang empleyado. Karaniwan, tumatakas ang mga ahas kapag may lumalapit na tao. Lalong hindi mapakali si Aling Sofia na antala ang cremation dahil sa ahas. Isama niyo na lang sa cremation ang ahas. Sigaw niya. Kasama niya ang patay kaya, ganyan iyan. Ngunit umiling ang empleyado. Hindi po namin maaring gawin iyan. Delikado po. Pinakmasdan ni Lito ng mabuti ang ahas. Kakaiba ang kilos nito. Patuloy nitong inilalapit ang ulo sa bahagi ng tiyan ni Clara na parabang may pinakikingan. At paminsan-minsan, itataas nito ang ulo, titingin kay Lito at gagawa ng maliit na tunog. Shh! Para itong nagmamakaawa. Anong gusto mong sabihin? Bulong ni Lito habang lumalapit sa ahas. Nang makita siya ng ahas, mas lalo itong gumalaw ng mabilis. Inalis nito ang pagkakapulupo sa tiyan ni Clara at pumulupo sa pulso ni Lito. At dinala nito ang kamay ni Lito sa ibabang tiyan ni Clara. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Lito sa ahas. Kinabahan si Aling Sofia habang pinapanot ang eksena. Posible kayang may alam ang ahas? Kung alam ngang ahas ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Clara. Tama na iyan, Lito, nakmamadali niyang sinabi. Nakpapaloko ka lang sa ahas. Simulan na natin ang cremation. Ngunit hindi nakinig si Lito kay Aling Sofia. Naramdaman niyang may mahalagang mensahe sa kilos ng ahas. Maingat na inilagay ni Lito ang kanyang kamay sa tiyan ni Clara. Noon na, wala siyang naramdaman. Tanging ang malamig na pakiramdam ngang isang bangkay. Ngunit patuloy siyang ginagabayan ng ahas sa isang partikular na bahagi. Ang kaliwang ibabang bahagi ng tiyan. Nang ilagay ni Lito ang kanyang kamay doon at may concentrate, nakaramdam siya ng bahagyang paggalaw. Ha?
Nanlaki ang mamata ni Lito. Malinaw na may gumalaw. Noong una, inakala niyang guni-guni lang, ngunit naramdaman niya itong muli, mas malinaw. May gumagalaw sa lupngang tiyan ni Clara. Hindi maari, nanginginig ang boses ni Lito. Ang sanggol! Gumagalaw ang sanggol! Tumingin ang lahat sa krematoryo kay Lito. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ang empleyado. Tapos na po ang kumpirmasyon ng pagkamatay. Ngunit sumigaw si Lito ng may katiyakan. Hali kayo at tingnan ninyo, malinaw na gumagalaw. Sumabay din ang ahas sa sinabi ni Lito, mas lalong gumalaw ng mabilis. Para bang sinasabing, tama, iyon nga. Namutla ang mukha ni Aling Sofia. Kung buhay ang sanggol, masisira ang lahat ng kanyang plano. Impossible, sigaw niya. Kinumpirma ng doktor ang pagkamatay. Nagahalucinate lang ang anak ko dahil sa sobrang pagkabigla. Ngunit hindi nagpatinak si Lito. Nanay, totoong gumagalaw po. Hali kayo at damhin ninyo mismo. Isang empleyadong krematoryo ang maingat na lumapit. Isa siyang veterano na may 20 taong karanasan sa trabaho. Ako po ang susuri, sabi niya at inilagay ang kanyang kamay sa tiyan ni Clara. Makalipas ang ilang segundo, nagbago ang kanyang ekspresyon. Toto nga pong gumagalaw ito. Puno ngang pakamangha ang kanyang boses. Buhay po ang sanggol. Dahil sa sinabi niya, agad na nakagulo ang krematoryo. Paano nangyari iyon? Patay na ang ina. Mayroon bang ganitong kaso? Nahiyawan ang nga tao. Sa gitna ngang kaguluhan, patuloy na binabantayan ng ahas ang tiyan ni Clara. Kailangan nating tumawag ng ambulansya. Sigaw ng empleyado. Kailangang madala agad sa ospital para sa emergency cesarean section. Mabilis na tumawag sa 119 ang isa pang empleyado. Mula po ito sa pampublikong krematoryo ng Laguna. May emergency po. Buhay ang sanggol ng isang yumaong buntis. Kailangan po namin ng ambulansya agad. Nagpanik si Aling Sofia. Hindi niya inaasahan ang ganitong sitwasyon. Hindi ito maari, bulong niya. Nagtaka si Lito sa reaksyon niyang kanyang ina. Dapat siyang matuwa sa balitang buhay ang kanyang apo? Bakit siya ganun kataranta? Nanay, anong problema? Tanong ni Lito. Nakakagulat po ba na buhay ang sanggol? Mabilis na binago ni Aling Sofia ang kanyang ekspresyon. Hay hindi. Nagulat lang ako. Siyempre, masaya ako. Ngunit ang kanyang boses ay walang bahit ng katapatan. 10:05 ngang umaga, dumating ang ambulansya. Tumakbo ang emergency responder at sinuri ang sitwasyon. Isang kaso ngang fetal survival after maternal death, sabi ngang team leader. Kailangan nating dalhin agad sa Laguna University Hospital. Tatawagan ko sila para mahanda sa cesarean section. Inilipat ang katawan ni Clara sa isang stretcher. Hindi pa rin umaalis ang ahas sa ibabaw ngang kanyang tiyan. Sinubukang alisin ngang isang responder ang ahas, ngunit matigas itong tumanggi. Kakaiba, bulong ng responder. Ngayon lang ako nakakita ngang ahas na ganito kadikit sa tao. Hayaan niyo na lang po, sabi ni Lito. Ang ahas na iyan ang nagligtas sa anak namin. Mas mabuting isama na lang natin siya. Tumango ang responder. Sige po, pero baka kailanganin siyang iwan sa ospital. Tumingin si Lito sa ahas at bumulong. Salamat. Kung hindi dahil sa iyo, nawala na sana ang anak namin. Umandar ang ambulansya na may malakas na sirena patungo sa ospital. Sa loob ng ambulansya, mahigpit na hawak ni Lito ang kamay ni Clara. Clara, buhay ang anak natin. Ikaw ang nagbantay sa kanya hanggang sa huli. Tumulo ang luha sa kanyang nga mata. Naghalo ang lungkot at saya. Sa loob ng ambulansya, patuloy na binabantayan ng ahas ang tiyan ni Clara. Paminsan-minsan, titingin ito kay Lito at gagawa ng mali na tunog. Para bang sinasabing, mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi naintindihan ni Lito ang babala ng ahas, ngunit naramdaman niyang mayroon itong mahalagang kahulugan. Sumakay si Aling Sofia sa isang hiwalay na taksi papunta sa ospital. Sa loop ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Nasira ang plano.
Buhay daw ang sanggol. Anong gagawin ko? Matapos marinig ang sagot ng kausap, lalong dumilim ang kanyang muka. Sige, ganun ang gagawin ko. 10:20 ang umaga. Dumating ang ambulansya sa Laguna University Hospital. Naghihintay na ang mga doktor mula sa obstetrics department. Handa na para sa emergency cesarean section. Sigaw ngang isang doktor. Dinala ang katawan ni Clara sa operating room. Sumunod ang ahas hanggang sa pinto ng operating room, ngunit hindi na ito pinapasok. Maghintay ka lang diyan, sabi ni Lito sa ahas. Tila naintindihan ng ahas at pumulupot ito sa harap ng pinto. Pinanot ito ngang nurse ng may pakamangha. Nakapagtataka. Paanong ang isang ahas ay sumusunod sa tao ng ganyan? Nagsimula na ang operasyon. May nga na binuksan ng mga doktor ang tiyan ni Clara. May fetal heartbeat. Sigaw ng isang nurse. 140 beats per minute. Nasa normal range. Hindi may tago ng doktor ang kanyang pakamanga. 12 oras na ang nakalipas mula nang mamatay ang ina. Paanong ganito kalusok ang sanggol? Sa labas ng operating room, balisang naghihintay si Lito. Dumating din si Aling Sofia at umupo sa tabi niya. Ngunit madilim pa rin ang kanyang mukha. Mabubuhay kaya talaga? Bulong niya. Naramdaman ni Lito na kakaiba ang tono ng kanyang ina. Nanay, ayaw niyo po bang mabuhay ang sanggol? Nagulat si Aling Sofia at itinanggi ito. Anong sinasabi mo? Apo ko iyan? Paano mo maisip iyan? Ngunit malayo sa katotohanan ang kanyang mata. Lalong lumaki ang pagdududa ni Lito sa kanyang ina. Naalala niya ang makakaibang kilos ng kanyang ina noong araw na namatay si Clara. Sa harap ng pintong operating room, patuloy na gumagalaw ang ahas na parang hindi mapakali. Sa tuwing lalapit si Aling Sofia, nagpapakita ngang pag-ingat ang ahas, na para bang kinikilala niya ito bilang isang mapanganib na nilalang. Bakit ganyan kumilos ang ahas na iyan? Inis na sabi ni Aling Sofia. Pati ba naman hayop? Namimili ng tao? 11:30 ng umaga, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang doktor na may ngiti. Congratulations. Puno ang saya ang kanyang boses. Isang malusok na batang babay. Napaupo si Lito at napahagulgol. Talagang nabuhay siya. Tila narinig din ng ahas ang sinabi ng doktor at lumuwag ang pagkakapulupot nito. Timbang niya ay 25 kilo. Patuloy na paliwanag ng doktor. Kulang man sa buwan. Normal ang kanyang baga at lahat ng vital signs ay maayos. Ito ay isang tunay na himala. Lumabas ang isang nurse na buhat ang maliit na sanggol. Umiyak ng malakas ang sanggol. Isang tuno na punong buhay. Niyakap ni Lito ang kanyang anak na baba at umiyak. Clara, tingnan mo. Ang anak natin, napakaganda niya. Hindi ba? Tumigil sa pakiyak ang sanggol nang marinig ang boses ng kanyang ama. Para bang nakikilala niya ito. Anong ipapangalan natin sa kanya? Bulong ni Lito. May naisip ng pangalan si Clara. Pinanut ni Aling Sofia ang eksena na may halong emosyon. Kaibig-ibig ang kanyang apo. Ngunit paano kung malaman niya ang katotohanan paglaki niya? Kung malaman niyang nilason si Clara? Puno ng takot ang kanyang puso. Matapos makita ang sanggol, tila nakahinga ng maluwag ang ahas. At dahan-dahan itong gumapang patungo sa labasan ng ospital. Tila tapos na ang kanyang misyon. Tinawag ni Lito ang ahas. Saan ka pupunta? Salamat. Maraming salamat. Lumingon ang ahas at tiningnan si Lito at ang sanggol. Ang tingin nito ay punong pagpapala. 12:00 ng tanghali. Pinapanot ni Lito ang kanyang anak sa nursery. Sa lupngang maliit na incubator, payapang natutulog ang sanggol. Gracia, sabi ni Lito sa sanggol. Iyan ang pangalang naisip ng mama mo? Ibig sabihin ay biyaya? Hindi ko kalilimutan ang himalang biyayang dinala mo sa amin. Lumapit ang isang nurse. Napakahiwaga po talaga. Bihira sa mga medical textbook ang kaso na ligtas ang sanggol matapos ang matagal na panahon mula sa pagkamatay ng ina. Tumango si Lito. Ang ahas po ang nagsabi sa akin. Kung hindi dahil sa puting ahas na iyon, nawala na sana ang anak ko. Mula sa labas ng nursery, tinitiknan ni Aling Sofia ang kanyang apo na may makahalong damdamin. Mahal niya ito.
ngunit natatakot din siya. Habang lumalaki ang batang ito, magtatanong ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. At kapag nalaman ang katotohanan, alauna nga hapon, natapos na ang paghahanda para sa burol ni Clara. Ipinapaliban ang libing. Isang kakaibang sitwasyon kung saan ang saya ang pagsilang ang isang sanggol at ang lungkot ng pakawala ng asawa ay sabay na nararamdaman. Nagpaalam si Lito kay Clara sa huling pagkakataon sa kapilya. Clara, salamat sa pagprotekta mo sa anak natin hanggang sa huli. Saan napunta ang ahas matapos umalis sa ospital? Sabi ngang iba, bumalik ito sa bundok. Sabi naman ng iba, iyon daw ang kaluluwa ni Clara na nag-anyong ahas para protektahan ang kanyang anak. Walang nakakaalam nga totohanan, ngunit isang bagay ang tiyak. Kung wala ang ahas na iyon, hindi may sisilang si Gracia sa mundong ito. 3:00 ng hapon, inaayos ni Lito ang nga papeles sa opisina ng ospital. Habang isinusulat ang pangalan ng kanyang anak sa birth certificate, gumawa siya ng bagong pangako. Gracia, palalakihin ka ni Papa ng maayos. Pupunan ko ang pagmamahal na hindi na naibigay ng mama mo. Ngunit sa isang bahagi ng kanyang isip, mayroon pa ring tanong. Talaga bang natural ang pagkamatay ni Clara? Bakit gano'n na lang ang babalang ahas? Sa banyo ng ospital, muling may tinawagan si Aling Sofia. Buhay ang sanggol. Ano? Nang gagawin ko ngayon? Malamig ang boses mula sa kabilang linya. Mag-ingat ka. Huwag kang magpapahalata. Sa paglipas ng panahon, makakalimutan din ang lahat. Tumango si Aling Sofia at ibinaba ang telepono. Ngunit hindi mapakali ang kanyang kaloban. 6:00 ang gabi, umuwi si Lito kasama si Gracia. Ligtas ang sanggol sa isang espesyal na portable incubator. Pagdating sa bahay, agad na sinuri ni Lito ang likod bahay. Umaasa siyang bumalik ang puting ahas. Ngunit wala siya nakitang anino nito. Noong gabing iyon, magdamag na binantayan ni Lito si Gracia. Malusok na dumidi at natulog ang sanggol. Habang pinapanood niya ito, na-miss niya si Clara. Clara, napakaganda ng anak natin. Sana nakita mo siya. Sa sandaling iyon, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas ng bintana. Shh! Parang iyak ng ahas. Binuksan ni Lito ang bintana at tumingin sa labas. Ngunit wala siyang nakita. Ngunit tiyak na tunog iyon ng ahas na parabang sinasabing, alagaan mo siyang mabuti, mag-ingat ka. Ngumiti si Lito at nagsalita patungo sa labas. Salamat. Maraming salamat. Alagaan ko ang anak natin na iniligtas mo. Ngunit ang katotohanan ay hindi ganun kadaling matabunan. 1 linggo matapos isilang si Gracia, noong Oktubre 6, 2024, isang hindi inaasahang bisita ang dumating kay Lito. Magandang araw po. Ako po si Detective Reyes mula sa Laguna Police Station. Isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang ika-40 taon ang kumatok sa pinto ng kanilang bahay. Lumabas si Lito na buhat si Gracia, na may pagtataka sa muka. Ano po iyon? Inilabas ni Detective Reyes ang kanyang kwaderno. Mayroon lang po akong ilang katanungan tungkol sa biglaang pagkamatay ng inyong may bahay. Kumabog ang dibdib ni Lito. Katanungan po? Tumingin sa paligid si Detective Reyes. Maaari po ba tayong mausap sa loop? Medyo sensitibo po ang paksa. Giniya ni Lito ang detective sa silid bisita. Ang mismong silid kung saan ginugol ni Clara ang kanyang huling sandali. Masakit pa rin sa dibdib ni Lito sa tuwing papasok siya sa silid na iyon. Noong gabi bago pumanaw ang inyong may bahay, kasama raw po niya ang inyong ina. Tumango si Lito. Opo. Nasa palengke po ako nun para bumili ng manggahalamang gamot. May isinulat si Detective Reyes sa kanyang kwaderno. Noong gabing iyon, ipinagtimpla raw po siya ng inyong inangang saa. Alam niyo po ba kung anong klaseng taa iyon? Nag-isip sandali si Lito. Sabi po ni nanay, pampalusok daw po na herbal na saa, pero hindi ko po alam kung ano talaga. Bakit po ninyo na itatanong? Sumagot si Detective Reyes ng may seryosong mukha. Mayroon pong katanungan tungkol sa sanhingang kanyang pagkamatay. May hiling po mula sa ospital para sa isang autopsy. Autopsy po? Nagulat na tanong ni Lito. Pero sabi po ng doktor,
komplikasyon sa pagbubuntis. Umiling si Detective Reg. May nakitang kakaibang substance sa dugo ng inyong may bahay. Mataas na antas po ng digoxin, isang gamot sa puso. Ang sobrang dosis po nito ay maaring makdulot ng atake sa puso. Namutla ang mukha ni Lito. Ano po ang ibig sabihin niyan? May ngat na nagsalita si Detective Reyes. Ibig sabihin po, may posibilidad na hindi ito natural na pagkamatay. Maaring may nagbigay sa kanya ng lason ng sadya. Niyakap ni Lito si Gracia ng mas mahigpit, nangingini ang kanyang katawan. Ibig niyo pong sabihin, pinatay si Clara? Hindi pa po kumpirmado, pagpapakalma ni Detective Reyes. Ngunit kailangan po ng masusing investigasyon. Mayroon po bang nakalitan ang inyong may bahay o kaway? Naguluhan ang isip ni Lito. Hindi niya kailanman inisip na pinatay si Clara. Ngunit kung babalikan, maraming kakaibang bagay. Nasaan po ang inyong ina? Tanong ni Detective Reyes. Itinuro ni Lito ang pangunahing bahay. Nandun po siguro siya. Tumango si Detective Reyes. Kailangan ko rin po siyang makausap. Kailangan namin ang kanyang testimonya tungkol sa gabing iyon. Sinundan ni Lito si Detective Reyes papunta sa pangunahing bahay na may mabigat na kaloban. Nasa sala si Aling Sofia at nanonood ng telebisyon. Nang makita ang pulis, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Bakit po kayo naparito? May pag-ingat sa kanyang boses, magalang na nagpakilala si Detective Reyes. Magandang araw po. May ilang katanungan lang po ako tungkol sa pagkamatay ng inyong manugang. Anong tanong? Tanong ni Aling Sofia. Binuksan ni Detective Reyes ang kanyang kuwaderno. Noong gabing iyon, ipinagtimpla niyo raw po ng saa ang inyong manugang. Anong masangka po ang ginamit ninyo? Nag-atubili sandali si Aling Sofia bago sumagot. Mahalamang gamot na mabuti para sa buntis. Iyon lang. Wala na po bang iba? Patuloy na tanong ni Detective Reyes. Halimbawa, gamot sa puso? Nangingini ang mamata ni Aling Sofia. Gamot sa puso? Bakit niyo naman na itatanong iyan? Diretsahang sinabi ni Detective Reyes. Mataas po ang antas ng digoxin sa dugo ng inyong manugang. Hindi po ba't ang gamot na iniinom ninyo ay digoxin din? Namutla ang mukha ni Aling Sofia. Iyon. Iyon nga ang gamot na iniinom ko para sa puso pro. Nanginginig ang kanyang boses. Matapang na nagtanong si Detective Reyes. Kung ganun, paano napunta ang gamot na iyon sa katawan ng inyong manugang? Hindi makapagsalita si Aling Sofia. Nanginginig lang ang kanyang ngalabi. Nasaksihan ni Lito ang eksena at nabigla. Ibig sabihin ba nito, nilason ng kanyang ina si Clara? Nanay, hindi po kaya. Nanginginig ang kanyang boses. Mabilis na itinanggi ni Aling Sofia. Hindi ko ginawa iyon. Aksidente lang iyon. Ngunit ang kanyang nga salita ay naglalaman ng pag-amin. Aksidente po? Tanong ni Detective Reyes. Nag-aalalang bumulong si Aling Sofia. Ibig kong sabihin, baka nahawakan ko ang tasaa pagkatapos kong uminom ng gamot kaya. Baka may sumama. Ngunit hindi ka panipaniwala ang kanyang paliwanag. Imposibleng ganon karaming digoxin ang maisasalin sa ganong paraan. Hiniling ni Detective Reyes na sumama si Aling Sofia. Para po sa mas detalyadong investigasyon, kailangan po ninyong sumama sa presinto. Tumingin si Aling Sofia kay Lito ng may desperasyon. Lito, maniwala ka sa nanay mo? Hindi ko magagawa iyon. Ngunit hindi na makapaniwala si Lito sa kanyang ina. Lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang makabit-kabit. Noong gabing iyon, habang mag-isang inaalagaan si Gracia, nagalo ang emosyon ni Lito. Hindi niya matanggap na pinatay ng kanyang ina ang kanyang asawa. Ngunit kasabay nito, nadudurog ang kanyang puso sa pag-isip sa takot at sakit na dinanas ni Clara. Clara, patawarin mo ako. Hindi kita naprotektahan. Niyakap niya si Gracia at umiyak. Makalipas ang 2 araw, bumalik si Detective Reyes. May natakpuan po kaming karagdagang ebidensya. Mabigat ang kanyang ekspresyon. Sa silid pong inyong ina, natakpuan ang nga tableta ng digoxin. At sa kusina, may mga bakas na ngalalasong substance.
At saka siya nakatubili bago magpatuloy. May mahalagang testimonya po ang isang matandang kapitbahay. Testimonya po, tanong ni Lito. Inilabas ni Detective Reyes ang kanyang kuwaderno. Si Lola Ising po na nakatira sa Dulongan Sada. May narinig daw pong kakaiba nung gabing iyon. Narinig daw po niya si Clara na nagsasabing, "Parang awa niyo na po. Huwag niyo lang pong saktan ang anak ko." Gumuho ang mundo ni Lito. Ipinaglaban ni Clara ang kanyang anak hanggang sa huling sandali. At ito rin po ay natakpuan namin. Inilabas ni Detective Reyes ang isang maliit na recorder. Nirecord po ni Lola ang ingay nung gabing iyon. Dahil sa lakas niyang sigawan, sinubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Mula sa recorder, isang malabo ngunit malinaw na boses ang narinig. Inumin mo lang ito at matatapos na ang lahat. Boses iyon ni Aling Sofia. At sumuno ang mahinang boses ni Clara. Parang awan niyo na po. Ang sanggol lang. Hindi na kaya ni Litong makinig at hiniling na itigil ang recorder. Tama na po. Hindi ko na po kaya. Maingat na naksalita si Detective Fresh. Itinanggi pong inyong ina ang lahat ng akusasyon. Ngunit malinaw po ang nga ebidensya. Malapit na pong mag-issue ng arrest warrant. Makalipas ang isang linggo, inaresto si Aling Sofia sa kasong pakpatay. Ginanap ang hearing sa Korteng Laguna at dahil sa sapat na ebidensya, in-issue ang arrest warrant. Nakita ni Lito ang kanyang ina sa korte na may magkahalong damdamin. Galit, lungkot, at awa. Ang suspek ay planadong nabigay nga lason sa kanyang manugang dahil sa kanilang alitan, paliwanag ng piskal. Siya ay akusado sa paglalagay ng digoxin, satsa at pilit na pagpapainom nito upang magdulot na atake sa puso. Hanggang sa huli, itinanggi ni Aling Sofia ang lahat, ngunit napakalinaw nga ebidensya at testimonya. Nagsimula ang paglilitis noong Nobyembre 2024. Laging dumadalo si Lito sa korte upang panuorin ang paglilitis ngang kanyang ina. Ipinapaalaga niya si Gracia sa kanyang hipak at mag-isang umupo sa korte. Sa tuwing maririnig niya ang mga ebidensyang inilalabas ng prosekusyon, sumasakit ang kanyang puso. Hindi niya makayanan ang pag-aisip sa sakit na dinanas ni Clara. Bakit ninyo tinangkang patayin ang inyong manugang? Tanong ng hukom. Matagal na nanahimik si Aling Sofia bago sumagot. Hindi siya nababagay sa aming pamilya. Isang mayabang na taga Maynila. Ang kanyang boses ay may halong pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Ano po ang masasabi ninyo sa pagtatangka ninyong saktan kahit ang sanggol sa sinapupunan? Tanong nung piskal. Yumuko si Aling Sofia? Iyon? Hindi ko iyon sinasadya. Ngunit kahit ang batang iyon, may dugo niya. Nakbulungan ang nga tao sa korte. Hindi nila maintindihan kung paano maisip ngang isang tao na saktan ang isang inosenteng sanggol. Sa proseso ngang paglilitis, isang interesanteng testimonya ang lumabas. Tumestigo si Lola Ising at ikinuwento ang tungkol sa puting ahas. Ang puting ahas na iyon ay laging pinoprotektahan si Clara para bang alam na niya ang panganib. Nagbulungan muli ang matao sa korte. Isang bagay na mahirap ipaliwanag ng siyensya, ngunit isang malinaw na katotohanan. Ang insting ng hayop ay minsan mas matalas kaysa sa tao. Paliwanag niyang isang veterinaryo na tumestigo bilang expert witness. Lalo na ang mga ahas, napakasensitibo nila sa mga amoy kemikal kaya't kaya nilang matukoy ang mga nakalalasong substance. Malamang na sinubukan ng puting ahas na protektahan ang biktima dahil naamoy nito ang digoxin. Noong Disyembre 2020, ibinaba ang unang hatol. Ang akusadong si Sofia ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Umalingaw-ngaw ang boses ng hukom sa korte dahil sa planado at malupit na krimen at sa pagsasaalang-alang sa paglalagay sa panganib sa isang inosenteng sanggol, isang mabigat na parusa ang ipinapataw. Napaupo si Aling Sofia at nagsimulang umiyak. Lumabas si Lito sa korte na may makahalong damdamin. Nakamit ang hustisya, ngunit hindi nababalik ang kanyang asawa. At nariyan din ang sakit ng pagkawalang ng isang ina. Kahit na nakasala siya pa rin ang ina na nagsilang at nagpalaki sa kanya. Clara,
Nakamit na ang hustisya. Sana matahimik ka na. Bulong niya habang nakatingin sa langit. Malusok na lumalaki si Gracia. Pasapit ngang 3 buwan, dinala ni Lito ang sanggol sa punto ni Clara. Nasa isang maliit na sementeryo, sa labas ngang bayan ang punto ni Clara. Umupo si Lito sa harap ngang puntot, habang buhat si Gracia. Clara, ito ang anak natin. Ang ganda ng paglaki niya. Kahit sanggol pa lang si Gracia. Tumingin ito sa lapida at umungol. Para bang binabati niya ang kanyang ina. Ang mama mo, isinakripisyo niya ang buhay niya para sa iyo. Kaya ngayon, malusok kang lumalaki, tiyak na masaya siya. Sabi ni Lito kay Gracia. Sa sandaling iyon, may bahagyang paggalaw sa isang sulok ngang sementeryo. Ang puting ahas. Muling nagpakita ang mahiwagang nilalang. Dahan-dahang gumapang ang ahas papunta sa punto ni Clara at pumulupot. At tiningnan nito si Lito at si Gracia at gumawang mali na tunok. Shhh! Isang tunok na punong papapala. Yumuko si Lito sa ahas. Salamat. Maraming salamat. Matagal na nanatili ang ahas sa lugar na iyon bago dahan-dahang nawala patungo sa bundok. Habang pinapanood ito ni Lito, nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Para bang nakpaalam sa huling pagkakataon ang kaluluwa ni Clara sa pamamagitan ng ahas. Paalam Clara, alagaan ko ng mabuti ang anak natin. Noong taksibol ngang 2025, ipinakdiwang ni Gracia ang kanyang unang kaarawan. Nahanda si Lito ngang isang maliit na salo-salo. Natipon ang makaibigan ni Clara at makapitbahay upang ipakdiwang ang unang karawan ni Gracia. Malusok na ang sanggol at nagsisimula ng maklakat. Kamukha nga nanay niya, ang ganda ng paglaki. Ikinatuwa ni Lito ang nga papuri. Sa seremonya ngang pakpili, pinili ni Gracia ang isang stetoskop. Kung isipin na nurse si Clara, ito ay isang kakaibang pagkakataon. Baka gusto niyang sundan ang yapak ng mama niya? Natatawang sabi ni Lito. Nakpalakpakan din ang mataw sa pagkamangha. Tuwang-tuwa si Gracia habang hawak ang stetoskop. Noong gabing iyon, habang pinapatulog si Gracia, ikinuwento ni Lito ang tungkol kay Clara. Ang mama mo ay isang napakabuting tao. Bilang isang nurse, marami siyang nailigtas na buhay. At hanggang sa huli, ipinaglaban ka niya. Hindi pa naintindihan ni Gracia ang masalita, ngunit payapas siyang nakatulog sa malambing na boses ng kanyang ama. Noong tek-araw ng 2025, muling dinalaw ni Lito at Gracia ang sementeryo. Sa pagkakataong ito, may espesyal silang pakay. Maglalagay sila nga isang maliit na pananda sa tabi nga lapida ni Clara. Nakaukit sa pananda ang isang pasasalamat sa puting ahas bilang paalaala sa isang mahiwagang nilalang na nagligtas ng buhay. Habang itinatayo ang pananda, naglalaro si Gracia sa paligid ng gapuntod. Biglang itinuro ng sanggol ang isang direksyon at sumigaw. Nang tingnan ni Lito ang direksyong iyon, may nakita siyang isang puting tuldok sa malayo na lisdis ng bundok. Ang puting ahas. Masyadong malayo para makasiguro, ngunit tiyak na pinapanood sila nito. Gracia, tingnan mo. Ang tagapagligtas kang buhay mo, sabi ni Lito sa sanggol. Tumingin si Gracia sa direksyong iyon at kumawe. Para bang binabati niya ang ahas. Umihip ang hangin at yumugoy ang nga dahon sa paligid ng sementeryo. Para bang gumabati si Clara sa pamamagitan ng hangin. Mula nun, nagpasya si Lito na bisitahin ang sementeryo kasama si Gracia isang beses sa isang buwan. Habang lumalaki ang bata, gusto niyang ipaalam dito ang tungkol sa kanyang ina. At gusto rin niyang ikuwento ang tungkol sa puting ahas. Tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng kalikasan at sa kahalagahan ng buhay. Nung taglagas ng 2025, nagsalita si Gracia sa unang pagkakataon. Papa, dahil sa tuwa, niyakap ni Lito ang sanggol. Oo anak, si Papa ito. Ngumitin ng malaki ang sanggol at tiningnan ang kanyang ama. Ang ngiting iyon ay kamukhang-kamukha ni Clara kaya't naluha si Lito. Noong gabing iyon, nagsulat si Lito sa kanyang talaarawan. Nagsalita na si Gracia. Kung nakita lang ito ni Clara, siguradong matutuwa siya. Pero alam kong pinapanood niya kami mula sa kung saan. At ang puting ahas, pinoprotektahan din kami. Sa labas ang bintana,
Umihip ang hangin ng taglagas. Ang tunog ng hangin ay parang oyayin ni Clara. Noong taglamig ngang 2025, sa araw ngang unang pagulan ng niyebe, gumagawa si Lito at Gracia ngang taong niyebe sa likod bahay. Si Gracia ay nakakalakat na ng mag-isa. Gawa tayo ng taong niyebe, Gracia, sabi ni Lito at pumalak pa ang sanggol sa tuwa. Matapos gawin ang taong niyebe, biglang itinuro ni Gracia ang isang lugar. Dun, nang tingnan ni Lito ang direksyong iyon. Sa ibabaw ngang puting niyebe, may isang puting ahas na nakapulupot. Makatulad ang kulay ngang niyebe, at ng ahas kaya't hindi ito madaling makita, ngunit tiyak na pinapanood sila nito. Nandito ka na naman, bulong ni Lito. Matagal na nanatili ang ahas sa lugar na iyon bago dahan-dahang nawala. Para bang tinitiyak nito ang kaligtasan ni Gracia bago umalis? Nakpasalamat si Lito sa kanyang puso. Salamat. Sa patuloy na pagbabantay sa amin, sabi niya patungo sa direksyon kung saan nawala ang ahas. Nong gabing iyon, unang ikinuwento ni Lito kay Gracia ang tungkol sa puting ahas. Nong unang panahon, may isang puting ahas. Ang ahas na iyon ay isang mabuting kaibigan na nagbantay kay Gracia. Hindi pa lubusang naiintindihan ng sanggol ang kuwento, ngunit nakatulog siya sa malambing na boses ng kanyang ama. Habang papalapit ang katapusan ng 2025, noong Disyembre, naging emosyonal si Lito sa pagbabalik tanaw sa taon. Maraming pagsubok, ngunit nalampasan nila ito kasama si Gracia. Nariyan pa rin ang lungkot ng pagkawala nga asawa, ngunit nagbibigay sa kanya ngang lakas ang kanyang anak, at nariyan din ang proteksyon ngang mahiwagang puting ahas. Clara, mayos kami. Malusok na lumalaki si Gracia. Ang anak natin na iniligtas mo hanggang sa huli, sabi ni Lito habang nakatingin sa larawan ni Clara. Sa larawan, nakangiti ng malaki si Clara, para bang pinapanot niya ang kasalukuyang sitwasyon ng may kasiyahan. At eksaktong isang taon ang lumipas, noong Setyembre 28, 2020. Sa unang anibersaryo ngang pagkamatay ni Clara, dinalaw ni Lito at Gracia ang isang espesyal na lugar. Ang pampublikong krematoryo ngang Laguna. Ang mismong lugar kung saan milagrosong nailigtas si Gracia. Tahimik ang krematoryo. Buhat-buhat ni Lito si Gracia at inalala ang nga nangyari nun. Dito nailigtas si Gracia. Dahil sa sinabi ngang puting ahas, sabi niya sa sanggol. Si Gracia, na nakakalakat na, ay hawak ang kamay ng kanyang ama at tumingin sa paligid. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na anyo ang lumitaw sa pasukan ng krematoryo, ang puting ahas. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Hindi natakot si Gracia nang makita ang ahas. Sa halip, natuwa siya at iniabot ang kanyang kamay. Ahas, ahas, ungol ng sanggol. Pumunta ang ahas sa harap ni Gracia at pumulupot. At itinaas nito ang ulo at tiningnan ang sanggol. Maingat na hinaplos ni Gracia ang ulo ng ahas. Payapang tinanggap ng ahas ang haplos ng sanggol. Ang tanawin ay parang isang eksena mula sa mitolohiya. Nakapagtataka, bulong ni Lito. Paano ang isang maylap na hayop ay naging ganito kaamo sa tao? Matagal na nakipag-ugnayan ang ahas kay Gracia bago dahan-dahang tumayo. At tiningnan nito si Lito at gumawa ngang maliit na tunog. Shh! Para bang sinasabing, alagaan mo siyang mabuti. Yumuko ng malalim si Lito sa ahas. Maraming salamat. Kung wala ka, nawala na sana ang anak ko. Huling tiningnan ng ahas si Gracia bago dahan-dahang umalis sa krematoryo. Sa pagkakataong ito, tila ito na talaga ang huling paalam. Mukhang tapos na ang lahat ng kanyang gawain. Matagal na pinano ni Lito at Gracia ang direksyon kung saan nawala ang ahas. Paalam. Salamat, huling paalam ni Lito. Kumaway din si Gracia ng kanyang maliit na kamay at sinabing paalam. Umihip ang hangin at ginulo ang kanilang buhok. Habang pauwi, malalim ang iniisip ni Lito. Nakataon lang ba ang lahat ng ito? O talagang may mahiwagang kapangyarihan na kumilos? Mahirap ipaliwanag ng siyensya, ngunit isang bagay ang tiyak. Iniligtas ng puting ahas na iyon ang buhay ni Gracia. Nung gabing iyon,
Ikinuwento ni Lito kay Gracia ang lahat. Siyempre, mahirap pa itong maintindihan ng isang maliit na bata, ngunit ito ay isang kwentong kailangan niyang malaman balang araw. Gracia, isa kang napaka-espesyal na bata. Isinilang ka sa mundong ito sa tulong ng maraming tao at isang mahiwagang nilalang. Payapang nakatulog si Gracia sa boses ng kanyang ama. Sa pagtatapos ng 2025, gumawa ng bagong desisyon si Lito. Bukod sa pagpapalaki kay Gracia ng mayos, nakpasya siyang isulat ang mahiwagang kwentong ito. Upang malaman ng susunod na henerasyon ang hiwagang ng kalikasan at ang kahalagahan ng buhay, gabi-gabi siyang nagsusulat sa kanyang tala-arawan. Itinatala ang mga pangyayari sa araw-araw. Ang paglaki ni Gracia, ang pangungulila kay Clara, at ang pasasalamat sa puting ahas. Lahat ay naging mahalagang talaan. Balang araw, kapak malaki na si Gracia at nabasa niya ang tala-arawang ito, malalaman niya kung gaano kalaking pagmamahal ang bumabalot sa kanyang paksilang. Bulong ni Lito. At sa wakas, dumating ang taksibol ng 2020. Si Gracia ay isa ng malusok na bata na malapit ng 2 taong gulang. Nakakapagsalita na siya ng kaunti at matatak na ang kanyang paglalakad. Higit sa lahat, lumalaki siyang masayahin at malusok kaya't araw-araw ay masaya si Lito. Isang araw, habang naglalaro si Gracia sa likod bahay, bigla siyang sumigaw ng ahas. Ahas! Mabilis na lumabas si Lito ngunit walang ahas. Ngunit patuloy na itinuturo ni Gracia ang isang lugar at natutuwa. Ahas, ahas, nakita ko, masayang sabi ng bata. Bagamat hindi ito nakikita ni Lito, naisip niyang baka nakikita ito ni Gracia. Oh, dinalo ka ni ahas, sabi ni Lito habang kasama ang anak na nakatingin sa direksyong iyon. Salamat ahas sa pagbabantay mo kay Gracia. Umihip ang banayat na hangin para itong sumasagot. Mula nun, paminsan-minsan ay sumisigaw si Gracia ang ahas at nagtuturo sa kung saan. Sa tuwing nangyayari iyon, tumitingin si Lito sa direksyong iyon na may pasasalamat. Bagamat hindi nakikita ng kanyang mata, naniniwala siyang tiyak na binabantayan sila nito. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa ating ng maraming bagay. Minsan, ang nilalang na ating binabalewala o kinatatakutan ay maaring ang siyang nagpoprotekta sa atin at ang mahiwagang kapangyarihan ng kalikasan ay mas malaki at mas malalim kaysa sa ating inaakala. Si Aling Sofia ay nagsilbing kanyang 15 taong sentensya sa bilangguan. Ngunit ang kanyang kasalanan ay hindi nagtatapos sa legal na parusa lamang. Habang buhay siyang dadalhin kanyang konsensya. Ang bigat ng kasalanan ng pagtatangkang saktan ang isang inosenteng manugang at apo ay habang buhay na susunod sa kanya. Si Lito ngayon ay nagsimulang ng bagong buhay bilang isang solong ama na nagpapalaki kay Gracia. Hindi madaling landas, ngunit sa tulong ng pagmamahal ni Clara, proteksyon ng puting ahas, at tulong ng kapitbahay, kinakaya niya ito. Higit sa lahat, dahil kay Gracia na nagsisilbing kanyang pag-asa, masigla siyang nabubuhay araw-araw. At nasaan na kaya ang mahiwagang puting ahas? Marahil, nasa malalim na kagubatan ng Laguna. Patuloy pa ring binabantayan si Gracia bilang isang tagapagbantay ng kalikasan, bilang isang tagapagtanggol ng buhay. Patuloy niyang ginagampanan ang kanyang banal na misyon. Ngayong narinig ninyo ang kwentong ito, ano ang inyong naramdaman? Mayroon ba kayong binabaliwala o kinatatakutan sa inyong paligid? Minsan, bakit hindi natin subukang humakbang paatras at pakinggan ang hiwagang ng kalikasan? Ang kalikasan ay patuloy na nagpapadala sa ating ng mensahe. Kung maririnig at maintindihan natin ang mensaheng iyon, mas magiging maayos ang ating pamumuhay. Tulad ng ipinakita ng puting ahas, lahat ng nilalang sa kalikasan ay may kanya-kanyang papel at kahulugan. Kung naantig ng kwentong ito ang inyong puso, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like ang video at ibahagi ang inyong salobin sa mga komento.